Kaya nga masasabi natin na likas na demonyo, likas na masamang tao, itong si Rodrigo Roa Duterte. Biro nyo ang mga kaibigan niya, pinagtatanggol niya, inililigtas niya, pinoprotektahan niya katulad ni Michael Yang at Alan Lim na mga drug lords. Imbis na ang protektahan niya ay yung mga nabibiktima ni Alan Lim. Okay, isang magandang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ito pong si Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat, binabati muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na Speaker Martin Romualdez, at syempre maging ating pong minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre yung ating din pong mga masusugid na taga-subaybay, maging yung ating mga bagong mga subscribers, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, so bagong lahat mga minamahal ko mga kababayan, para po mabigyan natin ng matinding banat ito pong reaksyon ng ating mga kababayan o at reaksyon ng isang congressman, panoorin muna po natin nang sa ganon mabigyan po natin ng matinding birada, no? So ito't panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan. Ipinagpatuloy ng House Quadruple Committee ang kanilang rekomendasyon na magsampa ng reklamo ng crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang personalidad dahil sa extrajudicial killings sa ilalim ng anti-drug war. Kasama rin sa kanilang ulat ang pagsusuri sa mga personalidad na may kaugnayan sa illegal drug trade at Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Muli namang iginiit ni Representative Robert Ace Barbers na walang pamumulitika sa kanilang mga rekomendasyon at nakabatay lamang ito sa mga ebidensyang lumabas sa mga pagdinig. There's no politically motivated information that we share. Nakita ng publiko ano yung lumalabas sa mga bibig ng mga testigo Nakita ng publiko ano yung nangyayari sa hearing. And this is being watched. I'm sure they also watch this. Hindi naman po galing sa bibig ng membro ng Quad yan. Diba? Kaya kami, talagang, ano tayo rito, no? We only follow where the evidence leads us, no? Testimonial and documentary evidence is the basis of our committee report. So yun mga minamahal ko mga kababayan, tama po ang sinabi ni Congressman Ace Barbers na kung ano man po ang kanilang mga naging desisyon, ito po ay batay o ayon na rin sa mga sinabi po ng mga testigo. Mga sinabi ng mga testigo na napatunayang totoo. At totoo din na siguro yung mga nagaganap na hearing dyan sa Kamara ay nasubaybayan naman itong ni Rodrigo Roa Duterte. Alam ko yan, nasusubaybayan niya yan. Ito pa, di ba? So, alam niya na totoo ang sinasabi ng mga naging testigo, lalong-lalo ni Guban, lalong-lalo na nitong ni Garma, at ng iba pa, di ba? So, kaya yung rekomendasyon ng Kamara na kasuhan itong si Duterte ay tama. Para nang sa ganon ay hindi po siya pamarisan. Hindi pamarisan yung kanyang pagiging siraulo, hindi pamarisan yung kanyang pagiging walangya, hindi pamarisan yung kanyang pagiging walang modo, mga minamahal ko mga kababayan. Kasi
Kung hahayaan po ito ng Quadcom, kung hahayaan ito ng ating mga congressman, hindi lamang po yung tao o isang Pilipino ang maaabuso dito, kundi pati yung konstitusyon ng ating bansa. Hindi lamang po yung konstitusyon ng ating bansa ang maaabuso dito, kundi pati po yung batas na ipinatutupad doon. At sa pamamagitan ng ginagawang ito ng ating mahal na pangulo, maging ng mga congressman, dito po ay mabibigyan po ng katarungan hindi lamang po yung mga taong mayroong pera, kundi pati yung mga taong walang kalaban-laban na ipagtanggol ang kanilang sarili sapagkat sila'y mahihirap lamang. So sa pamamagitan pong ito, dahil sa pag-iendorso ng ating mga congressman, nakasuhan si Rodrigo Roa Duterte, ipinapakita lamang po dito na ang batas na pinatutupad ngayon ng panggobernong ito ay para sa lahat at hindi para sa mga mayayaman lamang. Kaya nga mga minamahal ko mga kababayan, total hinamon na lang din naman ni Rodrigo Roa Duterte, 'di ba? Kung maalala ninyo doon sa Quadcom, na kung saan itong walang yang si Rodrigo Roa Duterte siya pa tong may kasalanan, siya pa tong umaasta na para bagang kung sino. Lahat ng kayabangan, lahat ng katarantaduhan, lahat ng kademonyohang kilos, ipinakita niya. Kayabangan, akalam kung sino. Ngayon, tingnan natin. Kasi sabi ni Rodrigo Roa Duterte, kung may ebidensya kayo, pag-usapan natin ngayon sa korte. Ayan. Siya na rin na naghamon. 'Di ba? So, tingnan natin ngayon kung may magagawa ba si Rodrigo Roa Duterte o kaya ba niyang impluwensyahan yung mga judge. Alam naman natin, yes. Dahil sa dami nga ng nanakaw, nakulimbat ni Rodrigo Roa Duterte na pera, sa tingin ko, maaaring gamitan niya talaga ito ng pera. Alam naman natin na hindi lamang 1 trilyon ang naipon ni Rodrigo Roa Duterte o nanakaw ni Rodrigo Roa Duterte sa ating bansa, kundi trilyon. Ha? So maaaring yan ang gamitin niya. Alam naman natin, di ba, na kumita siya ng husto sa pamamagitan ng pagnanakaw niya, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng kanyang pagpapapasok sa mga illegal pogos, na sinasabi pa nga niyang malinis. Sa sobrang linis, ayun, natuklasan na lahat halos ng katiwalian, lahat ng mga masasamang gawain ay nadudoon mismo sa pogo na yon na sinasabi niyang malinis. So ibig sabihin, alam ni Rodrigo Roa Duterte na hindi malinis, pero sinabi niya sa mga Pilipino na malinis dahil ano? Dahil pinagkakakitaan niya. So anong tawag nun? Hindi lamang po siya nagtraidor sa mga Pilipino, kundi nagsinungaling pa. 'Di ba? Bakit niya kailangan magsinungaling at magtraidor? Alam naman natin kung anong kapalit nun. Dahil sa pera. 'Di ba? Kaya nararapat lang din naman yung pag-iendorso ng ating mga mambabatas na kasuhan siya, nakasabwat o mayroong kinalaman sa mga gawain ng illegal pogos. Dahil hindi naman makakapasok yung mga yan dito kung hindi dahil sa kanya. Tama? Hindi naman makakapasok yung mga yan dito kung hindi niya pinapasok. Kasi tingnan nyo kung malinis ang mga pogo na yan, bakit mismo sa sarili nilang bansa ay hindi sila pinapasok? Pinigilan sila, hinarang sila, pinalaya sila. 'Di ba? Tapos pagdating dito sa Pilipinas, malinis daw ang pogo. Malinis daw ang pogo. Hindi ba kayo nagtataka? Kung malinis yung pogo na yan, bakit kailangan palayasin ng sarili nilang bansa? Kung malinis yung pogo na yan at maganda yung kinahihinatnan, maganda yung naidudulot niyan, bakit kailangan silang paalisin sa mismo nilang bansa? 'Di ba? Na kung saan kung talagang sila ay kapakipakinabang. Pero bakit pagdating kay Rodrigo Roa Duterte
Talagang parang gusto niyang sabihin na sobrang linis, walang illegal, walang kahit ano. Na kung saan natuklasan na nandyan lahat ng mga illegal. May drug din, 'di ba? Nandiyan lahat yung mga pati droga nandiyan. Pati scamming nandiyan. So, dito makikita nyo mga minamahal ko mga kababayan na walang ano si Duterte, walang dangal at hindi dapat paniwalaan. Dahil para sa kanya, yung masama ay mabuti. So sa madaling salita, ang utak nito ay utak malademonyo. Dahil kung ano yung masama para sa kanya, yun yung mabuti. Kung ano yung mabuti, yun yung masama para sa kanya. Kaya nga masasabi natin na likas na demonyo, likas na masamang tao, itong si Rodrigo Roa Duterte. Biro nyo ang mga kaibigan niya, pinagtatanggol niya, inililigtas niya, pinoprotektahan niya katulad ni Michael Yang at Alan Lim na mga drug lords. Imbis na ang protektahan niya ay yung mga nabibiktima ni Alan Lim, matulungan niyang maahon, mailigtas sa dalawang ito, ay yung mismong dalawang pang ito ang talagang inililigtas niya, pinoprotektahan niya. Dito niyo makikita mga kababayan na talagang napaka-demonyo talaga. Napaka walang niya talaga ng kumbaga napakahayop talaga itong ni Rodrigo Roa Duterte. At masasabi mong siguro mga katulad na lang ng kaisipan niya yung masasama niya o mapapaniwala niya. Katulad niyang malademonyo din ang utak. So, para sa akin, tama po at dapat nating suportahan yung ginagawa po ngayon ng Kamara o ng ating mga congressman. Dahil sa nakikita ko, ang ginagawa po nila ngayon ay para po sa lahat ng mga Pilipino. Para po sa ating bansa. Para po sa lahat. Ngayon, ang mensahe ko naman sa mga Duterte, lalong-lalo na sa iyo, Rodrigo Roa Duterte. Tulad ng sinabi ko sa inyo, huwag na kayong magtaka kung bakit nangyayari ito sa inyo. Matagal kang nagpakasasa. Matagal mong ginamit ang iyong kapangyarihan, karunungan sa kasamaan. Akala mo siguro, walang katapusan ng lahat. Diyan ka nagkakamali, Rodrigo Roa Duterte. Oo, sabihin na natin, mayaman kayo, maimpluwensya kayo, makapangyarihan kayo dahil sa dami ng perang ninakaw ninyo. Pero lahat ng yan ay hindi nyo madadala sa imperno man, ay hindi nyo masasama yan. Ngayon, para sa akin, Rodrigo Roa Duterte, tandaan mo, pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa mga Pilipino, sa bansang ito, maging sa batas ng tao, maging sa batas ng Diyos. Nagpiling hari ka Akala mo sa'yo yung buong mundo. Akala mo walang katapusan ang buhay mo. Doon ka nagkamali. Masyado kang naging mayabang. Hindi mo na inisip na may katapusan ka din. Kaya kung ano man nangyayari sa'yo, tanggapin mo. Yun lang masasabi ko sa iyo, Rodrigo Roa Duterte. Sa mga kababayan natin, hanggat nandito po ang ating programa, patuloy po tayo maglilingkod sa ating mga kababayan. Muli po, tulad po nung sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.